Hi guys! Welcome sa aking first vlog. So, sana supportahan niyo po yung aking channel kasi i-share ko po lahat sa inyo yung mga pinagdaanan namin simula sa marriage license hanggang makarating po tayo ng Korea. So, sana subaybayan niyo yung aking vlog. So, please subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong ma-notify sa mga susunod kong videos. So, for today's topic, gusto ko lang po i-share sa inyo yung mga requirements na provide namin sa marriage license. Kasi guys, hindi kayo makakapagpakasal kung wala kayong marriage license. Hindi rin naman kayo makakakuha ng marriage license kung wala po kayong ipoprovide na mga dokumento. So, dito po sa case ko, ang una ko pong ginawa, pumunta ako sa City Hall kung saan ako malapit. And yun din po yung gagawin nyo, no? So, yung sa akin kasi dito sa Gentry, ito po yung binigay nila sa akin. So, nilagay nila ng check para at least alam ko lang kung ano yung mga ipoprovide namin. So, unang nakalagay dito, at least 6 months ka na nang nakatira dito sa lugar mo. So, pwede ka nang makakuha. Yan. Pangalawa, PSA mo na bride and ni groom. So, ibig sabihin, sa case ko po by the way, asawa ko po is Korean. So, ito po sinishare ko sa inyo is for foreigner lang. Hindi ko po alam kung pare-parehas ng Pilipino sa Pilipino and then sa foreigner to Pilipina. Hindi ko po alam kung parehas. Pero ito pong sinishare ko is sa case ko lang po, no? Kasi yung husband ko is Korean. So, pangalawa is yun nga, yung PSA mo na Pinay and then ni PSA birth certificate din ni groom, nakukunin niya po yan doon din sa Korea. So, kailangan ipapanotary niya po yan, nakatranslate into English. So, pangatlo, certificate of compliance from CSWD. Ibig sabihin, ito po yung seminar na requirements din ni City Hall para makakuha kayo ng marriage license. So, kailangan nyo magpa-schedule dito. And then, pang-apat, identification card. So, ID nyo po na ipa-photocopy nyo kung may passport kayo, mas mainam. Photocopy. And then, photocopy and original, ipakita nyo lang. So, sa City Hall, kailangan yun. So, pang-lima, photocopy of passport ni foreigner, ni Korean fiancé mo. Kung nasa Korea naman siya, ipa-scan nyo na lang doon and then i-print nyo na lang po dito, pwede naman po yun para hassle-free. And then, pang-anim is Senomar. Latest 3 months issued by the PSA. Kailangan bago. Kukuha ka ng Senomar mo and kukuha rin si Korean fiancé mo. So, paano po, no? Kung ang Korean fiancé nyo is nasa Korea at kailangan nyo siyang kunan ng Senomar dito, pwede po yun. Magpo-provide lang po si fiancé nyo ng authorization letter and pirmahan niya lang po yun and then photocopy din ng passport niya and pwede nyo rin pong i-print dito. So, at least, tig-3 copy po kayo kasi magagamit nyo po yun sa City Hall, sa kasal nyo, and then sa legal capacity. So, mas maganda kung tig-3 yung kukunin nyo. Pasigurado. And pang-7, cedula. Ikaw lang na bride na Pinay ang kukuha dyan sa City Hall nyo ng cedula. So, yun po yung provide namin. And then, other requirements if applicable. So, eto po yung legal capacity. Legal capacity ni fiancé mo, ni Korean fiancé mo. Kukuha siya dito sa Korean Embassy dito sa Pinas. So, kailangan uuwi din talaga siya. Kailangan yung umuwi kasi siya yung kukuha ng legal capacity niya dito sa Pinas. Hindi ko alam kung pwede pero sa case kasi hindi ko alam kung pwedeng ikaw lang kasi sa case kasi namin, ang alam ko, kailangan talaga din siya. So, sa case namin, umuwi yung asawa ko, kaming dalawa yung pumunta sa legal, sa embassy ng Korea dito sa Taguig. So, yun, nakakuha kami. Within the day lang naman yun. Parang pupunta ka lang alas 9 doon, alas 3 p.m. release na sa'yo. Ganun. So, and then, kung ang fiancé nyo naman ay divorce, so kailangan niya rin mag-provide ng judicial decree of absolute divorce, yung papers niya, na patunay na talagang divorce na siya at pwede ka na niyang pakasalan. Kailangan po yun. So, sa case ko is divorce po yung asawa ko dati. So, yun, pre-provide niya po yun.
And then, kailangan, no, pala guys, lahat ng to, kung ipapasa nyo sa City Hall, is kailangan nandito din yung Korean fiancé nyo. Kasi may mga pipil-upan kayo doon, and si fiancé mo, na kailangan yung kanilang pirma. Kaya yung sa amin, kami talagang dalawa yung nagpasa doon. Kasi yun nga, yung kailangan yung pirma ni fiancé mo. And then, after nun, ipasa namin itong lahat. Nag-antay lang kami ng 11 days. So, kung pag-antay naman ng 11 days, sa pag-release naman ng nitong marriage license nyo, kahit ikaw na lang na bride, yung kumuha ng marriage license nyo, pwede naman yon kahit hindi na umuwi si groom. So, yun lang, ikaw na lang yung kumuha, and then magplano na kayo kung kailan yung gustong magpakasal. So, ganun yung naging case namin. So, kasi hindi naman pwedeng magtagal dito yung mga ano natin, lalo na kung may mga trabaho. And sa case ko talaga, sobrang hirap. Kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin, ng oras, talagang full time, and then pera. Yun talaga guys, kailangan talaga, kasi sa case talaga namin sobrang hirap. Simula kasi ako, yung sa case ko, pinagsabay-sabay ko. Marriage license, negosyo, and then nagre-ready na rin ako for visa requirements. Kaya sobrang umiiyak na lang ako kasi nga sabay-sabay, kasi yung sa asawa ko is rush talaga kami. Sobrang rush. So kasi ayaw ng asawa kong masayang yung oras, kasi napaka-importante kasi sa kanila yung oras. So yun, ganun na lang yung gawin nyo guys. So antay kayo ng 11 days, and then pag na-release na sa inyo, yun na, pwede na kayo magpakasal. So yun lang naman, kung sa case nyo is, sa amin naman medyo smooth lang naman kaya wala naman kami naging problema. And then yun, yun lang. So my next video guys, susunod kong video is isasabihin ko naman sa inyo kung ano yung requirements sa legal capacity para makakuha kayo ng legal capacity ni fiancé mo dyan sa embassy ng Korean Embassy dito sa Pinas. So, thank you guys for watching. Sana naintindihan nyo yung mga pinagsasabi ko. So, see you in my next video. So, please subscribe my YouTube channel, and don't forget to hit the notification bell para lagi kayo notify sa aking mga susunod videos. And, tcharan! Thank you guys! See you! Bye!